Sa Pilipinas ay nasa 200 ang uri ng mga lamok. Ang lamok na tinatawag na Aedes ang nagdadala ng dengue virus. Sa mga lungsod gaya sa Metro Manila ay namamayani ang Aedes aegypti, habang sa mga probinsya naman ay ang Aedes albopictus. Sa Navotas City ay nagsasagawa ng iba't ibang pamamaraan ang mga kawani ng health office para maiwasan ang pagkalat ng dengue. Kailangan ng kooperasyon ng mga residente, kaya't sila ay sumasailalim sa mga seminar gaya ng Barangay NBBS Kaunlaran. Ipinakikilala sa mga dumadalo kung papaano nagpaparami ang lamok na Aedes aegypti. Mula sa pagiging itlog ay nagiging ganap itong lamok sa loob lamang ng 12 araw. Alam niyo yung lamok, hindi yan nangingitlog ng diretso sa tubig. Nangingitlog lang yan kung saan mayroon tinatawag na moist or moisture. Sa Tagalog ay mamasa-masa. At ang babaeng lamok, loyal yan sa partner. Sana all. Paano loyal? Sa dami ng manliligaw niya, isang lalaki lang ang pipiliin niya. At kapag nakapili na siya ng lalaking lamok, sila ay mag-mate or magtatalik. After mating, ang lalaking lamok wala nang silbi. Ang lalaking lamok ay mamamatay na. Pero kapag siya nakapanganak na, hindi niya na kailangan ng lalaking lamok. Buntis ulit si Aedes mosquito. Sisip-sip ulit siya ng dugo. Manganak ulit. Hindi niya pa rin kailangan ng lalaking lamok. Buntis pa rin si Aedes mosquito. Dahil kaya niyang mangitlog sa buong buhay niya, which is 1 month, kaya niyang mangitlog ng 3 hanggang 4 na beses. And based on our studies, kapag yung inang lamok ay carrier na ng dengue fever, kalahati ng aanakin niyan ay carrier din ng dengue fever. So, pwede tayo talagang magkaroon ng outbreak. Kapag siya naging lamok na, sila naging lamok na, ano una niyang hahanapin? Dugo? Mali. Ano unang lang hanapin? Ano unang lang hanapin? Pagkain. Ano ba pagkain ng lamok? Mali na naman kayo. Ang pagkain ng lamok, hindi po dugo ng tao. Ang pagkain ng lamok ay katas lang ng halaman. Nasa dahon, nasa bulaklak, nasa tangkay. Lahat ng mga halaman na maninipis at merong mga tubig, yan ang pagkain ni babae at ni lalaking lamok. Tapos ang usapan. Ngayon ang tanong ni ate, bakit ngayon kumakagat si lamok? Kapag kumagat na yung lamok, isa lang ibig sabihin yan. Siya number 1 ay babae. Ikalawa, siya ay buntis. Kasi yung dugo natin, yung dugo ninyo, yung mga bahal ninyo sa buhay, yung mga bata, matanda, yan ay magsisilbing protina na siya niyang gagamitin pampapakain sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang isang lamok ay kayang maglabas ng 60 hanggang 100 itlog. Lulubos-lubusin na natin. Pakikilala ko na sa inyo ng buong-buo si Aedes mosquito. Ganyan yung itsura niya, yun. Yung presence of black and white stripes sa katawan. Okay. Ngayon, anong oras siya kumakagat? Ang pagkagat niyan, hindi po sa gabi. Ang oras ng pagkagat ni Aedes mosquito, kung anong oras siya active na active sa pangagat, ay yung unang oras kapag yung araw ay sisikat. At yung huling oras bago naman ito lumubog. Nagre-rely si lamok paano kanya matetrace? Sa init na nilalabas ng katawan natin. Sa ilong, sa bibig, sa pawis. Sino madalas kagatin ng lamok? Yung mga tao na medyo balbon. Mabalahibo. Yung tao na madalas pinagpapawisan. At yung mga tao na madalas uminom ng alak. Mainit sa katawan yan. Kaya yan magiging attractant tayo ngayon sa lamok.